Magnolia Hotshots tinabla ng serye. San Miguel Beermen mukhang may malaking problema dahil si Junmar Fajardo na injured. So nakatabla na nga ang Magnolia Hotshots matapos talunin ng San Miguel Beermen sa Game 4 sa score na 96-85. After ma-down ng 0-2, binawian nga agad ng Hotshots ng dalawang sunod rin na panalo itong Beermen. So best of 3 series na lang ito dahil tabla na sa 2-2 ang serye. Paano nga ba nakabalik itong Magnolia Hotshots? Honestly, medyo na-surprise nga ako dahil after makuha ng Beermen ang 2-0 lead, akala ko magiging short series na itong finals. Pero ito, pinapatunayan ng Magnolia na mali ang inaakala sa kanila ng karamihan. Pinakita nila bakit silang top seed ngayong conference. Ibang klaseng energy ang ipinakita ng Hotshots dito sa games 3 and 4. Ang kanilang depensa ang pinakarason kaya sila nakabalik dito sa serye. Nung Game 1 at Game 2, inallowed ng Hotshots ang San Miguel na mag-average ng 106 points. Kapag high scoring ang game, mahirap talaga talunin itong San Miguel. Ang goal talaga ni Coach Chito at ng Magnolia ay gawing defensive battle ang series nila dahil kung low scoring game, may chance silang manalo. Nitong Game 3 at Game 4 nga, ipinakita nila iyan. Matinding adjustments ang ginawa ng Magnolia sa kanilang depensa dahil nag-average na lang ang San Miguel ng 82 points sa Games 3 and 4. So ang laki ng ibinaba ng scoring ng San Miguel mula Game 1 and Game 2. Ganon kaganda ang depensa ng Magnolia Hotshots sa last 2 games. Ito ang si Benny Boatwright, first time lang nito ngayong conference, umiscore ng less than 20 points. 16 points lang siya nung Game 4 at may 5 out of 16 from the field. Grabe talaga ang effort nito ni Tyler Bay sa pagde-defend dito kay Benny Boatwright. Dinepensa niya si Boatwright at the same time umi-score pa siya. Nagtala siya ng 26 points at 6 steals dito sa Game 4. Parang nagalit ata siya dahil hindi siya yung naging best import. Well, akala ko nga rin siyang mananalo ng award na iyon. Pero ibinigay iyon sa import ng Phoenix na si Jonathan Williams. Deserve din naman ni Jonathan Williams ang best import of the conference dahil impressive din naman ang kanyang ginawa sa Phoenix. Dinala nga niya ito sa semifinals kahit na wala masyadong nag-aakala na makakaabot sila dito. Ayun siguro ang rason bakit sa kanya ibinigay ang award. Pero wala naman na daw iyon kay Tyler Bay dahil ang mas importante pa rin naman daw sa kanya ay ang manalo sila ng kampyonato. Bukod pa nga sa magandang performance ni Tyler Bay, etong si Mark Baroka, maganda na naman ang nilaro sa Game 4. Umiscore nga ito ng 14 points. Consistent pa rin talaga itong si Baroka. Tapos Paul Lee, after ng dalawang bad games, bumawi naman ito sa Game 3 at Game 4. Umiscore siya ng 12 points ng Game 3. Sa Game 4 naman, umiscore siya ng 14 points. Tapos grabe yung kanyang tira ng clutch time. Halos sa logo na naman yung kanyang dagger 3-pointer. Ito namang si Calvin Abueva, after mag-viral ng Game 2, biglang bawi rin dito sa Games 3 and 4. Parang mas focus siya ngayon, wala nang pag-aangas o pang-aasar sa kalaban. Pero nandoon pa rin naman ang kanyang hustle at energy sa game tuwing ipinapasok siya ni Coach Chito. Ngayon natabla na ang serye, mukhang nasa Beermen na ang pressure. Dahil wala na silang advantage, na-blue na nila ng ganun-ganun lang ang kanilang 2-0 lead. Ang problema pa nila ay itong si Junmar Fajardo, mukhang nag-suffer ng calf injury. Kaya nga hindi na siya nakapaglaro masyado ng second half ng Game 4. Pero ayon naman kay Junmar, okay lang daw siya at ipinangako niya rin na maglalaro siya bukas. Hindi lang daw talaga kasi siya pinilit paglaruin ni Coach Gallet tong Game 4. Kung maglalaro nga si Junmar bukas sa Game 5 at close to 100%, malaking bagay iyon sa San Miguel dahil alam naman natin na siya pa rin ang pinaka-inaasahan sa kanyang team. Sa Game 5, kung puputok ulit ang opensa ng San Miguel kagaya ng Game 1 at Game 2, mahihirapan ng Magnolia makasabay sa kanila. Kung low scoring naman at defensive ang laban, may chance ang Magnolia dahil this is their game. Dito sila umaasa, kaya nga sila ang first seed ngayong conference dahil sa kanilang depensa. So ayan lang naman ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe.